Mga iga, narito na mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Lalaking nagpakilalang si Vice President Jojo Marbinay para umano makapanloko, arestado. Dalawa pang kasabwat nasa kote rin. Kasambay na suspect sa pagtangay na mahigit 3 milyong pisong halaga ng pera at gamit sa Parañaque, bumagsak na po sa kamay ng mga pulis. Sa unang chika, Katy Perry at kanyang boyfriend hiwalay na. At tabayan ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Oh, eto, less than 2 weeks na lang, pasok ka na naman. Yay! Ano yung feeling mo pag ganyan? Ay, ako feeling ko talaga bilang estudyante, parang, at least sana na-enjoy ko yung summer ko. Yes. At bilang hindi estudyante, sana hindi sobrang traffic ulit. Ayun, tama ka dyan. Nag-iiba na talaga yung ano natin, pananaw eh, no, depending. Correct. At kaya sa mga mommies yan, importanteng maihanda nyo na po ngayon pa lang ang inyong anak sa kanilang first day sa school. Hindi kasi alam mo karamihan sa kanila, natatakot o may yan. separation anxiety sa kanilang mga magulang. Kaya ito, ang ilang tips na pwedeng gawin for your kids. Watch this. Don't cry na. Don't cry na. Ito ang karaniwang eksena sa unang araw ng pasukan. Kaya naman ito si Mommy Danica, todo raw ang paghahanda para sa first day ng unika iha niyang si Dindin. So, excited din kami sa pagpasok niya. Kasi only child ko lang din siya. So, lahat ng mga experiences ko dati as a kindergarten noon, saka yung mga nakikita kong approach niya, so ina-apply namin. Numbers, letters at images ang palaging kaharap ni Dindin ngayon pa lang para daw di ito mabigla sa mga lessons sa school. Confident si Mommy Danica na di tulad ng ibang bata, mas behave at may enjoy ng anak niya ang pagpasok sa school. Kapag tinatanong ko siya kung ready ka na bang pumasok, yes, mami, gusto ko nang pumasok, ready na ako. So yun, excited naman siya pumasok sa school. Crucial ang unang taon ng pag-aaral ng isang bata. Dito kasi nakasalalay ang pananaw at pagtingin niya sa pagpasok sa paaralan. Kaya naman mga mommy, paalala ng mga eksperto. So kailangan yung mommy, even daddy, kailangan patient sila, and then they make sure na understanding sila sa mga needs ng anak nila. Ilang linggo bago ang pasukan, i-enroll sila sa mga short classes or play school para mas masanay sa pakikisalamuha sa ibang bata. Magkaroon na rin ng morning routine. Sanayin silang matulog at gumising na maaga para di na sila mabigla sa unang araw ng pagpasok. Oo, hindi na mahirap yung adjustment. And like I said also, walang sorpresa on the first day of school sa umaga na, yun nga, like I said, magsa-throw ng tantrum, ayaw pumasok, ayaw ibahin yung routine niya na gising tas laro na, di ba? Dagdag excitement naman ang hatid sa mga chikiting kung isasama natin sila sa pagpili ng mga school supplies at iba pang kailangan sa school. Get oriented. Maglaan naman ng time na bisitahin ang school na papasukan ng inyong mga anak. So, to familiarize yourself with the school. Kunyari, saan ba yung banyo? Diba? Kung kailangan na ng it's potty time for your kid para alam niya kung saan siya pupunta, diba? Isang gabi bago pa ang pasukan, ihanda na ang mga gamit, uniform at lahat ng mga kailangan ng inyong pag-gets for the next day. Tandaan, stress-free dapat ang araw na ito. At syempre pa, i-cherish ang napakahalagang moment na ito. Gamit ang inyong camera, kunan ng inyong chikiting ng kanilang first day sa pagpasok. Kaya mga mommy, worry no more. Sa maagang paghahanda, mas magiging memorable at hassle-free ang first day ng inyong mga anak sa eskwela. Ang mga unang balita sa umagang ito. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Chief Justice Renato Corona inilipat na sa intensive care unit ng The Medical City sa Pasig dahil sa posibleng heart attack. Ikalawang gabi ng concert ni Lady Gaga sa Pilipinas, muling dinagsa. Lady Gaga, mamimiss daw ang mga Pilipino. American Idol finalist Jessica Sanchez at Philip Phillips maghaharap na sa grand showdown ngayong araw. Nokia Theater, handang-handa na para sa finale. Bus, binalot ng usok habang bumibiyahe sa EDSA.
lalaki, arestado matapos umanong magpanggap bilang si Vice President Jejomar Binay at magtangkang makapanggansyo ng libu-libong piso. Dalawang kasabwat, nasa kote rin. At kasal ni na Brad Pitt at Angelina Jolie, may petsa na nga ba? Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, naka-confine na ngayon sa Intensive Care Unit o ICU ng The Medical City sa Pasig si Chief Justice Renato Corona. Idilipat po siya sa ICU dahil sa posibleng heart attack. May live report si Salima Refran. Salima. Igan, nasa intensive care unit na nga ng The Medical City dito sa Pasig si Chief Justice Renato Corona. Dito dumiretso kagabi ang punong maestrado, makaraang sumama ang pakiramdam matapos humarap sa impeachment court. Mag-aalas 8 ng gabi nang dumating sa ospital si CJ Corona. Ayon sa mga nakakita sa kanya, matamlay at namumutla umano ito. At imbis na dumaan sa emergency room, dumiretso ang punong maestrado sa 15th floor o VIP executive floor ng ospital. Ayon sa kanyang anak na si Francis, kinailangan sa ilalim sa pagsusuri ang kanyang ama. Matagal na rin kasi itong nasa maintenance medication dahil sa diabetes. Sa panayam ng DZBB, kinumpirma ni Supreme Court spokesman Attorney Maidas Marquez badnang 1:00 na madaling araw na inilipat sa ICU si CJ Corona. Kaya lang nga ay medyo nakakalungkot, no, dahil pag-alis ko naman dun sa ospital, natanggap ko nga yung balita na minomonitor nila at minabuting dalhin siya sa ICU, no, for possible heart attack na daw. No. Ayon kay Marquez, handa raw bumalik si Corona sa impeachment court sakaling bigyan ng go signal ng mga doktor. Nagbigay naman siya ng assurance sa akin, ano, na tingin niya, kaya niya, basta papayagan siya ng mga doktor niya. No? Sabi ko kasi napaka-importante na maipaliwanag niya, no? Kung ano yung nangyari kanina at magpakita ng respeto doon sa impeachment court. No? At yun naman ang sinabi niya na haharap siya. Mag-aalas 3 naman na madaling araw nang bumalik sa ospital si Mrs. Cristina Corona kasama mga security escorts. Umuwi lang daw ito para kumuha ng mga damit at gamit. Igan, ngayong umaga nga inasa maglalabas na ng medical bulletin ng ospital patungkol sa tunay na kondisyon ni Chief Justice Renato Corona. At yan ang una balita mula dito sa Pasig. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. Kinagulat naman ng publiko ang bigla ang pag-alis ni Chief Justice Renato Corona kahit hindi pa discharge ng impeachment court. Dahil dito, binalaan ni Senate President Juan Ponce Enrile ang depensa na tatanggalin sa record ang mga naging testimonya ng punong maestrado kapag hindi siya nakabalik sa impeachment court para ma-cross-examine ngayong araw. Darito ang report ni Sherry Ann Torres. Isusumiti ko po ang aking waiver sa kinauukulan kapag kompleto na ang pirmadong 189 waivers. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. And now, the Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. If Your Honor, please. The Chief Justice, as respondent in this case, had been on the witness stand and testified for more than 3 hours. Wait a minute. He's not been discharged. No, I'm not discharging him. I'm making a manifestation. Ikinagulat ng lahat sa session hall ng Senado ang biglang paglabas ni Chief Justice Renato Corona. Ilang sandali lang matapos ibato ang hamon sa ilang mambabatas na pumirma rin na waiver gaya ng pinirmahan niya para pahintulutan ng pagbubukas ng kanyang